Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ay makikitang dinala ni Lloyd si Solitas kay Corjedes. Sinabi ni Corjedes na ito na ba yung dragon na sinasabi ni Lloyd. Sinabi naman ni Lloyd na, tama ka, katulad ng iyong nakikita siya ay umuusok pa, pero sinabi ni Solitas na dahil yun sa tumamang kidlat sa kanya. Sinabi ni Corjedes, so ang mga kamay mo pala ay walang kwenta sa pag-crafts. Sumagot naman si Solitas na oo. Dito ay sinabi ni Lloyd na nakapaloob sa kontrata na si Corjedes ay tuturuan si Solitas kung paano mag-craft ng jewels at ito ay pupunta sa kanilang waste facility isang beses kada araw, para sunugin ang mga putik na gawa sa dumi ng mga tao. Kaya naiinis na nasabi nito sa sarili, na ako, isang dragon, maglilinis ng dumi ng mga tao. Sinabi naman ni Lloyd na, alam ko mahirap ito. Lalo na para sa isang dragon na katulad mo na maglilinis lang ng mga dumi ng tao. Pero kung hindi ka naman pumirma sa kontrata ay hindi ka naman magkakaroon ng chance na matuto kung paano mag-craft ng gemstone. Para sabihin ko sa iyo na mas mahirap ang maikasal higit pa sa inaakala mo, sabi ni Lloyd na may halong pagbabanta. Dagdag pa ni Lloyd na ang pride ay importante, pero ito ay maaaring maging hadlang sa iyong hinahangad na kasal. Kaya isipin mo kung ano ang mas mahalaga para sa iyo. Kaya naman natahimik si Solitas. At pagkatapos nito na mag-isip ay lumapit ito kay Corjedes at sinabi na, Master, umaasa ako na marami akong matututunan na mula sa iyo. Sinabi naman ni Corjedes na, haha well, tingnan mo nga naman, ang isang ordinaryong dwarf ay magtuturo ng isang dragon. Sinabi ni Solitas na, oo, ang mga dragon ang pinakamalakas na nabubuhay sa mundo, pero pagdating sa mundo ng crafting ay ikaw ang expert kaya please, tulungan mo ako na maayos ang mga clumsy kong kamay. Sinabi ni Corjedes na, walang dahilan para tanggihan ko ang isang dragon na sinasabi ang mga ganyang bagay, magiging mahigpit ako sa pagtuturo, ayos lang ba sa'yo yun? Sumagot naman ng malumanay si Solitas at sinabi na handa siya rito. Nang pabulyaw na sinabi ni Corjedes na, kung ganun ay wag ka nang tatayo tayo dyan kunin mo na ang mga materyales. Tila nataranta bigla si Solitas, ano, sandali lang, ako ba? Sinong gusto mo na kumuha ako ba, bilasan mo at lumakad ka na sabi ni Corjedes. Kaya mabilis na tumakbo si Solitas para kumuha ng mga materyales. Habang si Lloyd naman ay nakangiti at sinasabi sa sarili na, ang kontratang ito ay patas at magiging beneficial sa bawat isa. Kung saan ang kapalit ng pride ni Solitas ay ang pagkakaroon ng pinakamagandang edukasyon sa mundo, habang si Corjedes naman ay mararanasan sa unang pagkakataon ang pagtuturo sa pinakamalakas na creature sa mundo. At syempre ang benefits na makukuha ng ating bida ay alam na, wala nang dapat pang ipaliwanag. Pagkatapos nito ay nakatanggap ng notification message si Lloyd, na sinasabi na ikaw ay binago ang isang malungkot na kapalaran para sa mas mahusay na kapalaran. Kaya makikitang nagtataka ang ating bida. Sinabi ng messenger na, sa libro dahil sa paglaban ng dragon na si Solitas kay Javier ay nawala ng sungay si Solitas at ito ay lubhang sugatan na bumalik sa kanyang pinagkukutahan. Kung saan dito na siya tuluyang namatay. At dito ay naalala na ni Lloyd ang nangyari sa libro, kung saan tumakas nga ito matapos mapuruhan sa pakikipaglaban kay Javier. Nagpatuloy ang messenger sa pagsasabi ng lahat ng nagawang pagbabago sa takbo ng kwento ng librong ito. Kung saan matapos na mabayaran ni Lloyd ang lahat ng utang ng kanilang pamilya, ay nagagawa ni Count Arcos ang mga bagay na hindi na nito nagagawa dati. At si Julian naman na dapat ay mamamatay na malayo sa kanilang bayan, ay ngayon ay inirecognized bilang isang pinakamatalinong mag-aaral sa academy. Halos di na mabilang ang mga nabago mong tadhana sabi ng messenger, kaya tila nagyabang ang ating bida sa messenger. Pagkatapos nito naisip ni Lloyd na ang kailangan niya ngayon ay skills dahil sa kanilang construction project na mean sewer system. Kung saan ang range ng kanyang surveying skills ay limited na isang malaking problema para sa kanya. Dahil ang sewer na kanyang gagawin ay para sa buong bayan nila. Kaya naman dahil dito ay nagsimula na itong mag-upgrade ng kanyang mga basic skills. Pagkatapos na nai-upgrade ay nagkaroon ito ng bagong skill, ang construction guidelines. Ha? Anong construction guidelines? Tanong ni Lloyd.
Sinabi ng messenger na, di ba gusto mo mapabilis at walang sinasayang na oras sa pagtatrabaho? Ngayon ay magagawa mo na ito gamit ang bagong innovative system na ito. Kaya naman agad na sinubukan ni Lloyd ang skill na ito kung saan naglabas ito ng isang maliit na bahay. At pagkabigkas nito ng Construction Guidelines Activate ay laking gulat niya nang lumaki ito. Sinabi din ng messenger na, ang hologram na ito ay hindi lang siya ang makakakita kundi pati ang mga workers nito, kung saan maaari nilang sundan ang hologram para masigurado ang kanilang trabaho. Kaya sinabi ni Lloyd na, napakabisa nito dahil mababawasan ng mahigit sa kalahati ang kanilang gagawin. Kaya sinabi nito na kailangan na niyang masubukan ang skill na ito ngayon din. Pagkatapos ay tinawag nito si Javier at gumawa ng isang bilog gamit ang bagong skill nito. Tinanong ni Javier kung ano ito, na sinagot naman ni Lloyd na diyan ka maghuhukay. Pero parang walang tiwala si Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na, sasabihin ko sa'yo lahat ng detalye mamaya, basta simulan mo na muna ang maghukay please. Kaya naman naghukay si Javier sa bilog na iginuhit ni Lloyd. Sinabi ni Javier na, maging ang sa loob ng hukay ay may kumikinang na kulay green. Pagkatapos ay pinasubukan ni Lloyd kay Javier ang paghuhukay na lagpas naman ng konti sa labas ng kumikinang na kulay green. At pagkatapos na makapaghukay ni Javier ay nagbago ang kulay nito na naging kulay pula sabay labas ng mukha ni Lloyd, na tila isang taga-warning kapag mali na sa sinusundan na hologram ang ginagawa ng trabahador. Kaya napasabi si Javier na napakasakit sa mata nito, kung saan sinabi rin nito na duda ito kung magkakamali pa ang mga workers kung makikita nila ang masakit sa mata na katulad nun. Napasabi na lang si Lloyd na, "Huwag mo naman saktan ang nararamdaman ko." Tinanong ni Javier kung ano naman ito ngayon. Ikaw ba ay naging isang master na ng conjuring apparitions? O nagnakaw ka ng item na galing sa Dark Wizard habang nakikipaglaban? Dahil dito ay napasabi na lang si Lloyd sa sarili kung bakit biglang naging seryoso si Javier. At sinabi na mahihirapan na itong magsinungaling na tulad ng kanyang mga ginagawa. Dahil tila nagdududa na ito sa kanya. Kaya nasabi na lang ni Lloyd kung ano sa tingin ni Javier ang mas makatwiran. Sinabi rin ni Lloyd na, wala akong masyadong maisasagot sa'yo. Pero meron bang ibang bagay na curious ka? Pero sinabi ni Javier na, ang curiosity ko ay hindi ganun kahalaga, dahil sa ngayon ang pinakamahalagang bagay, ay ikaw, Master Lloyd, na nagliligtas sa lahat ng tao sa bayan na ito. Kaya speechless ang ating bida, napangiti ito at nagpasalamat kay Javier sa pagtitiwala nito sa kanya. Kinabukasan ay makikitang kinakausap ni Bayern ang lahat ng kanilang trabahador at sinabi na, ngayon na magsisimula ang araw ng ating construction para sa sewer system na magliligtas sa atin mula sa sakit. At pasigaw nito na tinanong kung ano ang kanilang motto. Sinabi ng mga workers na punong-puno ng energy na, safety first. Sinabi ni Lloyd na, parang konti-konti nang nawawala sa matinong katinoan ang mga ito at tinanong niya si Javier kung sino ba ang dahilan bakit sila nagkakaganito. Pero si Javier ay hindi nagsalita, pero makikita sa mukha nito na parang sinasabi niya na si Lloyd ang pasimuno ng lahat ng ito. Ipinakita ni Lloyd ang layout ng sewer system na kanilang gagawin kung saan dito dadaloy ang mga ebak ng mga tao sa kanilang buong bayan. Si Pudong ang maghahandle ng mga maliliit na butas para sa maliit na pipes, samantala ang main tunnel naman o ang mga malalaking pipes naman, ay ang gagawa nito ay si Bibeong syempre kasama ang kanyang iniirog na magsisilbing cheerleader nito na si Banggol. Dito naman ay makikitang nagkamali ang isang worker sa kanyang ginagawa kaya biglang nagkulay pula ang sinusundan nitong linya. Kung kaya lumabas ang mukha ni Lloyd na parang iiyak sa galit. Kaya napatingin ang mga workers niya dito. Pero sa halip na matakot ay tila natuwa pa ang mga ito nang makita ang galit na mukha ni Lloyd. Kaya nasabi ng mga ito na, ayan nga, yan ang gusto ko habang ako ay nagtatrabaho. Ako din, sabi naman nung isa, mabuhay si Master Lloyd, napakapangit niya talaga. Kaya naman nang marinig ito ni Lloyd ay nagalit si Lloyd at sinabi na, tumigil na kayo, ang sabi ko sa inyo ay sundan ang mga guidelines hindi para maglaro. Muli na naman na tinanong ni Lloyd si Javier, at sinabi na, ang mga workers niya ay tuluyan ng nababaliw. Sino ba ang dahilan kung bakit sila nagkakaganito? Pero hindi na naman nagsalita si Javier, pero parang sinasabi nito na,
ikaw talaga ang pasimuno ng lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang construction project, habang si Lloyd naman ay sinasabi kay Byron ang mga plano, kung saan itinuro nito ang mga lugar na masasakop ng kanilang sewer tunnel. Sinabi ni Byron na, sigurado ka bang magiging ayos lang tayo sa lugar na yan, hindi ba't malapit na yan sa lugar kung saan napadpad ang mga mastodons matapos ng water attack? Sinabi naman ni Lloyd na, si Bibeong ay madalas sa lugar na yan, kaya malabo na magpakita ang mga mastodons dito, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Dagdag pa ni Lloyd agad na sabihin sa kanya kung sakaling may ma-encounter ang mga workers na mastodons, pero mga ilang saglit lang ay lumapit sa kanya na malungkot si Pudong, kaya tinanong ito ni Lloyd kung bakit ito malungkot. Sumagot naman si Pudong at sinabi na, Pudong, 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 naiintindihan niyo ba guys? Ang ibig talagang sabihin ni Pudong ay may nakita silang kakaiba habang naghuhukay. Kaya agad itong pinuntahan ni Lloyd, makikita ang mga workers na nakapalibot sa hukay na ito. Pagtingin ni Lloyd ay tumambad sa kanya ang patay na mastodons. Sinabi ni Lloyd sa isip na, base sa level ng decomposition ng labi nito, at sa lalim ng hukay, ay nakakasiguro ako na may taong sinadya na patayin at ilibing dito ang mastodons na ito. Pero sino, at bakit? Matapos noon ay sinabi ni Bibeong na mayroon pa itong ibang naaamoy. Kaya iniutos ni Lloyd sa mga workers niya na maghukay pa malapit sa bangkay na mastodons. At dito nga ay nagulat si Lloyd nang makita ang napakaraming patay na mastodons. Kaya napatanong ito kung ano ang nangyayari. Sinabi rin nito na wala ito sa libro at ang alam niya lang ay kung ano ang habit ng mastodons, kaya nasabi nito na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging naaalala lang ni Lloyd ay may kaparehas na pangyayari ito. Kung saan katulad ito ng isang black magic, tama, alam ko na, sabi ni Lloyd na nag-aalala, at sinabi nito sa mga workers na ang lahat ay lumayo hanggang sa makakaya ng mga ito. At dito ay sinabi niya sa sarili na ito ay mga bangkay na kung saan ginamitan ng magic para sumabog, at nagtakbuhan na nga silang lahat papalayo. Pero ang pagsabog ay papalapit na sa kanila. Kaya habang tumatakbo ay sinabi ni Lloyd na kung siya ay walang gagawin lahat sila ay mamamatay. Kaya naman huminto ito at sinabi na, hindi ko hahayaan na kahit isa sa aking mga workers ay mapahamak, kaya naghanda ito para sa isang atake kahit na di ito sigurado kung magagawa nito na pigilan ang pagsabog. Pero si Bibeong ay isinakripisyo ang kanyang sarili para harangin ang malakas na pagsabog. Naramdaman naman ito ni Solitas, kaya inisip nito kung pupunta ba siya dito para tumulong, pero nang makita niya si Javier na mabilis na kumilos para pumunta dito ay sinabi na lang nito na, ang beast na si Javier ay papunta na, kaya magiging okay naman na siguro sila. Samantala dahil sa ginawa ni Bibeong ay tila nawalan ito ng malay, kaya ginigising ito ni Lloyd. Nang may mapansin at tila takot na takot ang mga workers, pagtingin ni Lloyd dito ay nakita niya ang maraming mastodons na animoy nasa ilalim ng kontrol ng isang mahika. At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panunood. Sa mga gustong mabanggit ang pangalan sa video ay mag-comment lang kayo, para sa susunod na upload ay kasama na kayo. Gagawin ko ito bilang pasasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Solid kayo mga lods.